Mga kabaka, kung mayroong edad na pinaka-praktikal para sa cattle fattening, ito na po yun. Sa growers, nagkikita ang oras, gastos at kita. Great art farm where dreams take flight. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at welcome sa Baka Alaman. Sa Baka Alaman Episode 33 ay pagpatuloy natin ang Chapter 2 ng Cattle Feeding Handbook. Profitable Cattle, Choosing and Fattening the Right Ones. Pagkatapos nating talakayin ang winners, ngayon naman ay tutuon na tayo sa yugto na madalas itinuturing na pinakabalansing desisyon sa cattle fattening. Ang growers, nasa edad 12 to 18 months. Ang mga growers ay nasa rapid growth phase. Sa yugtong ito, ang katawan ng baka ay aktibong tumutugon sa pagkain. At mas malinaw na nakikita ang pag-usad ng timbang. Hindi sila kasing sensitibo ng winners, pero hindi rin kasing bagal ng mas matandang baka. Ito ang dahilan bakit maraming feedlot systems ang pumipili ng growers bilang panimulang punto. Mas maikli ang feeding period kumpara sa mas batang baka, pero nanatiling maganda ang feed efficiency. Ibig sabihin, mas kontrolado ang oras, mas predictable ang gastos, at mas malinaw ang plano sa bintahan. Sa handbook, binibigyan diin na ang growers ay nagbibigay ng practical na balanse. Hindi ito ang pinakamura na option at hindi rin ito ang pinakamabilis. Pero sa kabuuan, ito ang edad na madalas pinakamadaling i-manage para sa tuloy-tuloy na operasyon. Sa usapin ng pamamahala, ang growers ay mas matatag na. Masanay na sa pagkain, mas maayos ang adjustment sa feedlot environment, mas mababa ang risk kumpara sa mas bata. Ito ang dahilan kung bakit ang ganitong edad ay angkop sa mga farmers na nais ng steady at disiplinadong daloy ng production. Sa aspekto ng kita, ang growers ay nagbibigay ng malinaw na trade-off. Hindi kasing taas ng long-term potential ng winners, pero mas mabilis ang turnover. Hindi kasing bilis ng finishers, pero mas mahusay ang feed conversion. Sa tamang kondisyon ng merkado, ito ang edad na madaling i-align ang gasto at presyo. Gayunman, hindi rin automatic ang kita sa growers. Kapag mali ang pagpili, mali ang pakain, o mali ang timing ng bintahan, maaari pa ring lumiit ang kita. Ito ang dahilan kung bakit binabalik ng handbook ang usapan sa disiplina at malinaw na sistema. Ang growers ay hindi safety bet kung pabaya ang pamamahala. Ngunit sa maayos na sistema, sila ang madalas pinakamadaling gawing consistent ang result ng fattening. Sa Baka Alaman Episode 34, tatalakayin naman natin ang huling yugto, ang mga bakang malapit na sa merkado. Pag-uusapan natin kung kailan practical at kung kailan delikado ang pagpili ng finishers. Mga kabaka, ang growers ay nasa gitna ng desisyon. Hindi sila extreme, hindi sa tagal, hindi sa bilis. Pero sa cattle fattening, madalas ang gitna ang pinakamatibay na pundasyon. Sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus at nawa po ay may natutunan po uli kayo sa episode na ito. At ito po ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan, para sa inyong kabuhayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Agricultural resilience, cultivating hope.